Ang Devil Emperor. Credit to the author. 103 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang berdeng ilaw ang kumalat sa buong katawan niya, patungo sa bawat nasirang hibla na naiwan ng lason. Sa loob ng 6 na oras, hindi na mukhang may sakit ang kanyang mukha. Naramdaman ni Ethan na gumana na ang gamot kaya nagkunwaring huminga siya ng mahina, na parang kakagaling lang niya. Bumubulong-bulong lang siya para maging kapanipaniwala ang kanyang panghihina. Bahagyang tumango si Sandra at tinulungan si Ethan na umupo sa mainit na kama. Umupo siya sa likuran niya, at naglabas ng kulay pilak na liwanag mula sa kanyang mga kamay habang ipinatong ang mga ito sa kanyang likuran. Nanginginig sa matinding lamig, naramdaman ni Ethan ang isang napakalamig na yin na pumapasok sa kanyang katawan at dumadaloy sa kanyang mga meridian upang alisin ang anumang natitirang lason. Kaunti lang ang lason sa katawan niya noong una, at ang pagkalason na nakita niya sa ibabaw ay nawala na dahil sa body jade sap. Kung magpapatuloy ang prosesong ito, mawawala na ang pusa. Walang matatakot kay Pilkington kung ang kanilang lason ay ganoon kadaling maalis. Isa pa, sa kung gaano kalawak ang kaalaman ni Sandra tungkol sa lason ni Pilkington, kung sapat na ang isang patak ng body jade sap para gumaling ito, hindi na sana niya itinuloy ang pagpapagaling. Nakakunot ang noo ni Ethan sa puntong ito. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ko hahayaang malaman niya ang katotohanan kung hindi mabubunyag ako. Kaya ginamit ni Ethan ang Demon Transformation Art upang alisin ang enerhiya ng yin. Nagulat si Sandra, inakala niyang sinalungat ng lason ang kanyang mga pagsisikap kaya nagdagdag siya ng lakas. Binago ni Ethan ang kanyang pamamaraan ng cultivation para pantayan ang bilis ng pagtulak ni Sandra kay Yuan Chi papasok sa kanyang katawan hanggang sa isang punto, naramdaman ni Sandra na ang Yuan Chi nito ay gumagalaw ng walang pigil sa kanyang katawan. Gayunpaman, isang magaan na kunot noo ang sumilay sa kanyang mukha, hindi ako makapaniwalang umabot na sa ganito kataas ang lason ng Pilkington. Ang lason mula sa isang kabataan lamang ang nagpaubos sa akin ng napakaraming enerhiya para paalisin ito. Palihim na tumawa si Ethan, iminulat ang kanyang mga mata at nagkunwaring mahina at nasusuka. Nasaan ako? Lumingon si Ethan, nagtataka. Ngunit napaiyak siya sa tuwa nang makita si Sandra, Sister Sandra, sa wakas ay nakabalik ka na. Akala ko galit ka sa akin at hindi mo na ako kakausapin muli. Bahagyang naantig si Sandra. Hindi maisip na ang batang ito ay magiging ganito kasaya na makita siya, sa halip na makaramdam ng ginhawa na buhay pa siya. Ito ay malinaw na patunay na mas mataas ang posisyon niya sa puso kaysa sa sarili niyang kapakanan. Dahil mainit ang pakiramdam sa loob, tinaas ni Sandra ang isang kilay habang nakangiti, syempre galit ako. Ikaw, isang body cultivator, ay sinira ang photon sa ganoong estado, at naglakas loob ka pa ring magpanggap na mahina sa harap ko. Magsalita ka, ano ang iyong layunin? Hihihi, wala ko niyan. Noong una pa lang kitang nakita, ang sama ng loob mo sa akin. Pero alam kong mabuti kang tao, tinatanggap mo ako kahit may problema ka. Kaya gusto kitang mapalapit sa akin, intindihin ka, at maging kaibigan. Tinitigan siya ni Sandra ng matagal at ngumiti, oo nga pala, sino ang maniniwala sa iyo? Nakita ko ang laban mo kay Photon. Napakabangis mo sa mga pag-atake mo, gumagamit ka pa ng mga bastos na salita. Kabaligtaran iyon ang ginagawa ng isang Pinong batang Panginoon kapag naghahanap ng kapanatagan. Inilibot ni Ethan ang kanyang mga mata pakaliwa at pakanan habang bumubuntong hininga siya sa sarili. Matalino si Sandra na malaman ang tunay na ugali ng isang lalaki pagkatapos lamang ng isang labanan. Totoo ang sinabi niya. Bakit kikilos ng buong-buo ang isang walang awang demonyong tagapagsaka kung hindi lamang para sa kanyang pansariling interes na lumakas? Palagi niyang nararamdaman na ang linggo lamang ang aasa sa mga pangkat, habang ang malalakas ay nag-iisa. Ganito rin ang para sa mga espiritual na hayop. Ang mga pangkat ay umiiral lamang ng mga mababang antas na espiritual na hayop habang ang mga ika-5 at ika-6 na antas na hayop ay nag-iisa. Dahil nang magkaroon ka ng lakas, hindi mo na kailangan ng isa pa para maghanap ng masisilungan. Pero paano niya sasagutin si Sandra? Habang pinag-iisipan ng ilang sandali, napansin ni Ethan ang titig ni Sandra sa kanya.
Bigla siyang na-inspire at palihim na ngumiti, Kuya Dalton, salamat muli sa iyong husay sa paghabol sa mga babae. Hahaha, Ate Sandra, gusto mo ba talagang sabihin ko? Kasabay ng nakakatawang tawa, nahihiyang napakamot ng ulo si Ethan. Lalong nagduda si Sandra. Tumitigas ang kanyang mga mata, sabihin mo sa akin. May mahirap bang sabihin ang iyong layunin na mapalapit sa akin? Hindi naman ganoon kahalaga, basta. Gusto kita. Napakamot si Ethan sa kanyang ilong, namumula, Ate Sandra, tama ka, hindi ako ganoon kaprangka kapag nakikipagkaibigan sa kahit sino. Maliban sa mga magaganda. Ang mga matang walang lalim ni Ethan ay nakatitig kay Sandra ng may emosyon. Labis siyang natigilan kaya't isang mapula-pulang kulay ang kumalat sa kanyang mga pisngi. Hindi mo nga alam ang itsura ko, kaya bakit mo alam na maganda ako? Nagsisimula ng kabahan si Sandra habang nauutol-utol siyang magsalita. Lihim na kumalma si Ethan, bumalik na ang inisyatibo sa aking larangan. Salamat, Kuya Dalton. Salamat sa karanasan mo sa paghabol ng palda. Masaya si Ethan sa loob-loob niya, pero nahihilo ang mukha niya. Sister Sandra, sinabi ko na sayo, nakakaakit ang mga mata mo. Nang makita ko pa lang sila, alam ko nang maganda ka. Sopistikasyon. Walang kinalaman ang mga mata sa hitsura ng isang tao. Inikat ni Sandra ang kanyang ulo, natatakot na masalubong ang tingin ni Ethan. Tumawa ng saglit si Ethan at ginamit ang kanyang kalamangan, sino ang nagsabi niyan? Sabi ni nanay, mas maganda ang mga mata ng babae. Walang kwenta ang sinasabi ng nanay mo. Talaga. Kung gayon tingnan natin. Inabot ni Ethan ang telang pantikip sa mukha ni Sandra. Sandali siyang nagulat bago tumakbo ng takot, huwag, nakakadiri ako. Ayokong takutin ka. Kapag sinubukan mo ulit yan, magagalit ako. Si Sandra ay naging takot na kuneho na hinabol ng mabangis na tigre, tumakbo sa isang sulok ng silid at namumula sa takot. Kung tungkol naman sa kanyang banta, wala itong taglay na kapangyarihan. Sa katunayan, ito ay mas marangal kaysa sa kanyang karaniwang malamig at walang pakiramdam na kilos. Natigilan si Ethan, ate, hindi kita sasaktan. Ano ba ang kinatatakutan mo? Tila nakabawi na si Sandra sa kanyang karaniwang anyo matapos siyang marinig na magsalita. Umiling siya, huwag ka nang magbiro ng ganito. Kahit ano pa ang dahilan mo sa paglapit sa akin, malapit na akong umalis sa lugar na ito. Malamang na hindi na tayo magkikita muli. Ano? Aalis. Nabahala si Ethan. Sa wakas ay natagpuan na niya ang body jade sap na ito at ngayon ay gusto na niyang umalis. Saan ako pupunta para maghanap ng makalangit na gamot kung gayon? Saan? Biglang tanong ni Ethan. Hindi ko sasabihin sa iyo kahit magtanong ka pa. Tumalikod si Sandra at umalis, ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Pahina ng pahina ang kanyang mga hakbang. Kumislap ang mga mata ni Ethan na may bahid ng katatagan. Kailangan niyang ipaglaban ang body jade sap kung gusto pa rin niya ito. Ngunit ang kalaban ay isang eksperto sa Profound Heaven. Maaaring sumiklab ang isang maingay na labanan at mas maraming eksperto ang darating. Sa puntong iyon, nasiliuhan na ang kanyang kapalaran. Kumisla ang Hungarian pumatay sa kanyang mga mata at nagkunwaring nag-aatubili sa kanyang boses, Sister Sandra, huwag kang umalis. Ayokong malayo sa iyo Nagkunwaring nanghihina si Ethan nang bumangon siya, ngunit bumagsak siya paarap. Kahit naihagis mula sa 100 metrong taas na bangin ay hindi makakaapekto sa kanyang bone temper and cultivation, sa normal na mga kaso. Ngunit ang mga babae ay babae. Lamambat ang puso ni Sandra at nasa tabi niya ito para suportahan. Ngunit isang masamang ngisi ang pinakawala ni Ethan habang kinakamot niya si Sandra. Pipilitin niya itong ibigay ang body jade sap. Kung hindi, kukunin niya ito mula sa malamig nitong bangkay. Hindi mabait si Ethan, kahit ang mga tinatawag niyang kaibigan ay pinapapatay niya kung kinakailangan. Dahil isa siyang eksperto sa Profound Heaven, inihilig niya ang kanyang ulo nang marinig niya ang tunog mula sa mabilis na atake at iniwasan ang galaw ni Ethan. Dumaan ang kuko sa kanyang leeg, dinala ang tela na nakatikip sa kanyang mukha at inilantad ang kanyang pino at makinis na balat. Dahil hindi gumana ang unang atake, gusto niya sanang magpatuloy, ngunit natulala siya sa ekspresyon ng mukha ni Sandra. Hindi ka panipaniwala. Iyon lang ang tanging nasa isip niya. Ang mga katangian ni Sandra ang dahilan kung bakit siya ang pinaka-perpekto at pinaka-namumukod tanging kagandahang nakita niya.
Kahit pa isama ang kanyang nakaraang buhay. Sa sobrang lalim, hindi niya maisip na may ganitong nilalang pala. Isa nga siyang diwata. Nakalimutan ni Ethan kahit ang kanyang layunin. Naligaw din si Sandra, hindi niya napansin ang balak pumatay ni Ethan. Ang kanyang matamlay na ekspresyon ay nagpamula sa kanya habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bang! Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Ethan, dahilan para matamba ito sa pader. Pinulot niya ang magaspang na tela sa lupa at tinakpan ang mukha bago umalis. Habang ang mga malinaw na patak ng luha ay namamaga pa rin sa sahig. Anong nangyayari? Hinaplos ni Ethan ang namamagang pisngi niya, nahihirapang makalimutan ang mukha nito. Sino ang mag-aakala na ang mundo ay maaaring magbunga ng ganito kagandang kagandahan? Akala ko noon ay pambobola lang ang ginamit ko, pero totoo pala. Ang magagandang mata ay laging nasa magagandang babae. At siya ang pinakakahanga-hanga sa mundo. Bumantong hininga si Ethan dahil sa kaba at lungkot. Bigla siyang may naisip at dali-daling lumabas. Ngunit wala siyang nakitang bakas ni Sandra o kahit anong bakas ng kanyang Yuan-Chi. Ate, kahit papaano ay iwanan mo ang body jade sap. Umiiyak si Ethan sa loob, ngayon ay bumalik na ako sa unang yugto. Pasabugin mo na lahat. Ano ba yung ginawa kong pagtitig imbes na umatake? Isa ba akong bastos na babaeng hindi makagalaw kapag nakakakita ng magandang babae? Minura ni Ethan ang sarili habang paulit-ulit na bumubuntong hininga. 104. Pagkalipas ng 3 araw, nagtatanong-tanong ang magkapatid na Dalton habang tinatahak nila ang mga slum. Kuya Song, nasaan ka? Dinala ni Michael ang kanyang kapatid na babae sa isang sira-sirang bahay kung saan niya napansin ang figure ni Ethan sa pamamagitan ng isang butas sa bubong. Nakaupo siya sa kama habang nakapikit at nagmumuni-muni. Bro, natagpuan na rin kita sa wakas. Mabuti naman at ayos ka lang. Tumakbo si Michael papunta sa kanya ngunit nabangga siya sa isang hindi nakikitang pader at tumilapon sa lupa. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumantong hininga si Ethan habang nakatayo. Sa lahat ng pagsisikap na ibinuhos niya sa paglilinang nitong mga nakaraang araw, naabot niya ang 2nd patong ng bone tempering stage. Ipinagpapasalamat niya ang 3 lason ni Fulton para doon. Ang lason ay isa ring toniko. Pinino ito ni Ethan at hinigop din ang Yin Yuan-Chi ni Sandra na nagresulta sa isang buwang maagang tagumpay. Ang pagsulong na ito ay nagpalakas ng kanyang katawan at bilis ng 10%. Ngayon, ang karaniwang mga eksperto sa Profound Heaven ay wala na at kaya pa niyang makipagbanggaan sa mga body cultivator na nasa Profound Heaven stage. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, binitawan niya ang hanay ng mga nagtatanggol at lumabas ng nakangiti. Bro, ang isang pangalawang uri ng angkan na tulad mo na bumibisita sa aking simpleng tahanan ay tunay na nagbibigay ng liwanag sa kawawang bahay na ito. Pakiusap, tumigil ka na sa pagpapanggap. Tinapik ni Michael ang alikabok sa kanyang damit, anong problema sa bahay na ito? Bakit hindi ako makapasok at parang sinampal ako? Hahaha, sa tingin mo ba ay may makakasabay lang sa pagsayaw ng bolsa? Tumawa si Ethan, sa loob ng 3 araw na ito, nagkukultibar ako ng mag-isa at nagayos ng mga panlaban para walang mang-istorbo sa akin. Ano, alam mo ba yung mga array? Napatalon si Michael, ang 2 mata ay nakatitig kay Ethan sa gulat. Bro, kung hindi pa ako matagal na nakikisalamuha sa iyo, iisipin kong ibang tao ka na. Ilang taon na tayong hindi nagkikita at hindi lang ang lakas mo ang sumikat, maalam ka rin sa mga array at mayroon ka ring mga kasanayan sa pagpino. Tinitigan ni Wena si Ethan gamit ang kanyang magagandang mata habang sumasamba. Tumawa ng malakas si Ethan at nagmadaling magpaliwanag, Kuya Dalton, huwag mo akong biruin. Dati akong walang kwenta noong kabataan ko pero ginaising ako ng batang si Binibining Dalton at ng lolo mo. Hayaan mo na ang mga nakalipas. Kuya Song, kasalanan ko ba lahat? Tila may ipinapadalang mensahe ang pasaway na tingin ni Wena. Bagamat, sa totoo lang, puno ito ng pagmamahal. Nipatikip si Michael sa kanyang mga labi, nahihiya ako sa maluwalhating tagumpay ng nakababatang kapatid. Magsisikap ako at balang araw ay mararating ko ang mga bagong taas tulad mo. Hahaha, ang paglilinang ay nakabatay una sa talento, pangalawa sa swerte, at pangatlo sa kasipagan. Kung mayroon mang maaaring maging malakas pagkatapos lamang ng pagsusumikap, ang mundo ay mapupuno sana ng mga eksperto. Tumawa ng mapait si Ethan.
Ang talento ni Michael ay tanging makakarating lamang sa profound heaven stage. Kung walang swerte, hindi siya kailanman makakalampas doon. Pero ayaw pigilan ni Ethan ang kanyang sigasig. Oh, Kuya Song, nasaan si Ginang Sandra? Lumingon si Michael sa paligid, sabi niya ililigtas kanya at nagawa niya nga iyon. Kakaiba talaga siyang tao. Bakit hindi ko siya nakikita? Mahabang kwento yan. Bumantong hininga si Ethan, matapos maalala ang body jade sap at napuno ng panaghoy, nagkaroon ako ng perpektong pagkakataon at nasayang ko ito. Ngunit ang pagsisisi ngayon ay walang saysay. Kung bibigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon, tiyak na aatake ako kapag kailangan ko. Punong-puno ng determinasyon si Ethan habang hindi naintindihan ni Michael ang sinabing, umalis na ba siya? Tumanggaw si Ethan habang bumantong hininga. Bro, masyado ka nang nahuhumaling. Tinapik ni Michael ang balikat niya, ayos lang, balang araw magsasama rin ang mga magkasintahan. Siguraduhin mo lang na hindi mo siya bibitawan sa susunod. Hindi nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag si Ethan habang tinitigan ni Wena ang kanyang kapatid. Napansin ito ni Michael at binago ang kanyang tono, malamang umalis na ang babaeng Sandra na iyon dahil may iba na siyang kasintahan. Kalimutan mo na siya. Ang mundo ay puno ng mga bulaklak kaya hindi mo kailangang huminto sa unang matagpuan mo. Marahil ay mas maganda pa ang nasa harap mo. Nahiya si Wena. Pinanood ni Ethan ang kilos ng magkapatid habang kumukurap-kurap. Mukha ba akong lalaking lasing sa emosyon? Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay ang pagkawala ng pagkakataong makuha ang body jade sap. Kahit hindi nilinaw ni Ethan ang hindi pagkakaunawaan, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Kuya Dalton, pumunta ka ba rito para siguraduhing buhay pa ako, o may iba pa ba? Naalala ni Michael ang dahilan ng kanyang pagbisita at napayuko, Kuya Song, salamat sa pagpapaalala, nakalimutan ko talaga. Pumunta ako rito para siguraduhing maayos ka at para sa kaligtasan ng ating dalawang angkan para dalhin ka sa kung saan. Pagkatapos ay hinaila ni Michael si Ethan. Naguluhan si Ethan ngunit sumunod naman siya matapos mapansin kung gaano ito kaseryoso. Dahil nawala na sa kanya ang lahat ng bakas ng body jade sap, mas mabuting sumama na lang kay Michael at magtanong-tanong. Dumating ang tatlo sa harap ng isang mataas na gusali. Ang plaque na nakalagay dito ay palihim na nagpatawa kay Ethan. Samantala, mayroon siyang bastos na ngiti sa kanyang mukha, hihihi, Kuya Dalton, sinabi mo lang na magsisikap ka pero bakit mo ako dinala sa lugar na ito? Anong lugar? Walang kaalam-alam si Michael. May mapanglo ng ngiti, itinuro ni Ethan ang plaque, Kuya Dalton, huwag kang magpakatanga. Mas may pinag-aralan ka kaysa sa akin. Tingnan mo, nakasulat doon Kuya. Math. Napatikom si Michael ng kanyang bibig habang nagmumura, tahimik, ito ang Drifting Flower City. Isang lugar na pinamumunuan ng mga babae. Sa tingin mo ba may mga ganitong lugar dito? Kung ganoon. Kumurap si Ethan nang makita ang plaque. Tumingin si Michael kung saan niya itinuturo at halos mapasigaw, kapatid. Pakitingnan naman. Iris edifice yan. Pagkatapos ng mahabang pagtingin, napansin agad ni Ethan ang pag-ihip ng hangin palayo sa pulang seda at ang buong plaque ay nabunyag. Ito ang Iris edifice, ang pinakamataas sa 15 gusali sa ilalim ng Drifting Flowers edifice. At ang Iris overseer din ay walang iba kundi si Irene Queen. Hahaha, kaya pala Iris edifice yan. Akala ko walang kultura ang lugar na yan kaya hindi ko na inabala pang tandaan ang pangalan ng Metrona at tinawag ko itong bahay aliwan. Sinasabi mo pa rin ba? Sinaman siya ng tingin ni Michael at nakahinga ng maluwag nang makitang walang pumansin sa kanila. Ang pagbigkas ng salitang bahay aliwan sa nasasakupan ng Drifting Flowers edifice ay parang pagpapakamatay. Sumimangot si Wena, pare-pareho lang naman ang lahat ng lalaki. Babalaan kita, bawal na kayong dalawa na pumunta ulit sa mga ganoong lugar. Tumawa ng matamlay si Ethan, kung gusto mong mangabala ng iba, kulitin mo ang kapatid mo. Bakit mo ako pinagsasama sa kanya? Hindi kami magkamag-anak at malaya akong tao. Kuya Dalton, bakit mo ako kinaladkad dito? Hindi pinansin ni Ethan si Wena. Mas lalong pinatingkad ng kunot noo ang kaseryosohan sa mukha ni Michael, kapatid, pinag-isipan ko ng mabuti nitong mga nakaraang araw at napagtanto kong ang ating kasawian ay nagmula sa pagkakasala kay Darcy ng Peony Edifice.
Sa 15 tagapangasiwa, si Iris Overseer ang pinakamabait at pinakamadaling kausap. Gusto kong humingi ng tulong sa kanya para mapigilan ang sama ng loob na ito. Kung hindi, kahit mag-ahit pa tayo ng ulo at magtago sa monasteryo, malapit na tayong mamatay. Sumanghel si Ethan ngunit palihim na tumango. Kung may balak lang tumulong ang Iris Overseer na iyon, tiyak na mahigpit na ikinulong si Darcy. Ginawa niya ang lahat ng ito para lang ilantad ang aking pagkakakilanlan. Ayos lang naman ito dahil gusto ni Ethan na makilala na personal ang Iris Overseer para malaman kung gaano kalalim ang kanyang hinala. At kung ang kanyang laban kay Fulton ay nakatulong ba para mapagtibay ang mga hulang ito. Tumango si Ethan, bro, napakadetalyado mo. Ang Iris Overseer ay talagang isang lugar na dapat nating dalawa puntahan. Dahil pumapayag si Kuya, tara na. Tumawa si Michael at nagbigay ng pulang imbitasyon sa dalawang babaeng nagbabantay sa chi condensation. Yumuko si Michael ng 90 degrees habang inaalay ito, pakisabi na sina Michael at Wena kasama si Ken ang angka ng song ay bumisita sa tagapangasiwa ni Iris. Humph, sa tingin mo ba ganoon lang kadali para sa mga pangalawa at pangatlong uri ng angka na sumayaw? Single ng dalaga. Namumula na sa galit si Michael, ngunit hindi natinag ang kanyang pana sa kabila ng mapanghamak na titig ng dalaga. Kinagat ni Wena ang kanyang labi at bumantong hininga. Naawa siya sa kanyang kapatid ngunit wala ng ibang paraan. Ito ang pagtanggap na natanggap ng lahat ng angkan sa labas ng 7 bahay. Hindi kilala si Ethan sa kanyang pagiging matyaga, pumapasok siya habang si Wena ay abala. Mga binibini, kilala niyo ba si Darcy? Tumingin ang isa sa kanila kay Ethan, siya ang aming nakatatandang kapatid na babae. Ano, kilala mo siya? Taga-PNE Edifice siya samantalang ito naman ay si Iris Edifice. Hindi namin iaanunsyo ang iyong pagdating kahit para sa kanyang kapakanan. Hahaha, hindi ko naman talaga intensyon yan. Pero narinig mo ba? Hinuberin siya ng isang lalaki sa gitna ng kalye, kaya't panloob lang ang naiwan sa kanya. Kumunat ang noo ng dalawa habang tumatango. Hihihi, ang lalaking iyon ay walang iba kundi ako. Ngumiti si Ethan ng may masamang kutob, naniniwala ka ba sa sinabi kong kung hindi mo iaanunsyo ang pagdating natin, babalatan ko ang mga damit mo sa liwanag ng araw. Napaatras ang dalawa, ang lakas ng loob mo. Ito ang Iris Edifice. May pagkakaiba ba? Tinitigan sila ni Ethan ng diretso sa mga mata. Biglang lumakas ang kanyang intensyong pumatay at isang alo ng kaluluwa ang dumaloy sa kanilang dalawa. Nanginginig ang mga babae, binalot ng takot ang kanilang mga puso. Teka dito. Ako na ang mag-aanunsyo. Dahil hindi na makayanan ang malamig niyang tingin, tumakbo papasok ang isang babae, naiwan ang isa pang babae na nanginginig. Napabuntong hininga si Michael. Simula nang makilala niya muli si Ken, pakiramdam ni Michael ay ibang-iba na siya. Hindi lang sa lakas kundi pati na rin sa ugali, kahit ang 7 bahay ay hindi niya tinitingnan. Kaya nga niya isinama ang kanyang kapatid na babae, para bantayan ang kapatid niyang ito. Pero hindi lang niya pinalampas ang mga kilos nito, naghahanap pa ito ng gulo. Pumunta kami rito para maghanap ng asylum. At humingi ka ng tulong ng ganyan ang ugali mo. Swerte mo kung hindi nila papatayin ang buong angkan mo. Hindi lang walang pakialam si Ethan, kundi may pagmamalaki rin siyang makikita sa mukha, bro, sa mga hambog na to, ang takot ang pinakamagandang solusyon. Hihihi. Bro, ikaw. Bumantong hininga si Michael. Sana lang ay bukas ang isipan ni Iris Floorkeeper para hindi ito paninin. 105. Kinakabahang naghintay ang magkapatid na Dalton habang si Ethan ay mukhang mas kalmado kaysa dati. Hindi nagtagal ay bumalik ang ginang at nagsalita sa takot na tono, makikita ka ng tagapangasiwa. Nako, ang galing. Salamat. Yumuko si Michael saka patakbong pumasok habang hinihila ang kanyang kapatid. Mabagal at matamlay na pumasok si Ethan, nakangiti sa mga babae at tinapat ang gitnang daliri habang dumadaan. Napaatras ang mga babae sa takot, at saka lamang sila nakaramdam ng kaunting kapanatagan nang wala na siya. Hoy, naibalita mo rin ba kung gaano kabastos ang punk na yan? Tanong ng kabilang babae. Malungkot ang una, ate, paulit-ulit ko nang ginawa iyon. Kung gayon, bakit sila pinapapasok ng tagapangasiwa? Dapat sana ay nagpadala siya ng isang tao para ipalit siya sa kanya.
Halos maiyak na ang isa pang babae, ate, huwag mong sabihin, walang silbi. Alam mo ba ang sinabi ng tagapangasiwa nang banggitin ko ang kanyang malaswang pag-uugali? Ano? 4 na salita, huwag mong pukawin ang baliw. Ano? Natatakot na ngayon ang isa pang babae, nanlalaki ang mga mata. Hindi niya alam kung sino si Ethan pero ang kanilang tagapangasiwa ay nagrekomenda pa nga na huwag niya itong saktan. Galing ba siya sa 7 bahay? Hindi pwede yan. Malinaw na nakasaad sa imbitasyon ang mga angkan ng Dalton at Song. Ang angkan ng Dalton ay isang pangalawang uri ng angkan, at ang angkan ng Song ay isang pangatlong uri ng angkan. Hindi makatuwiran na hayaan siyang walang pigil. Ito ang iniisip ng mga taong hindi pa nakasaksi sa matinding kalupitan at kabangisan ng kilalang-kilalang si Ethan. Hindi nakakatakot ang baliw, pero nakakatakot ang baliw na ulo ng baboy. Nagayos si Ethan bilang si Ken pagdating niya sa Drifting Flower City, ngunit ang kanyang kilos ay walang kabuluhan at kapritsyo gaya ng dati. Ano man ang mangyari, ang gulo ay mapapasa ang angkan ng Song. Kaya, malaya siyang maging mas matapang kaysa dati. Dahil sa insentibong ito, inilubog niya ang disipulo ni Mary Wood sa isang mundo ng sakit, pinaganda ang palabas sa pamamagitan ng pagpapahiya sa disipulo ng Peony Edifice, at pagkatapos ay pag-alipuste sa disipulo ni Pilkinghall habang bumababa ang mga kurtina. Hindi siya nagpakita ng anumang awa sa sinuman sa kanila, kahit na sila ay nagmula sa 7 bahay. Gayunpaman, sa dami ng problemang dumarating sa kanyang isipan, wala siyang kahit kaunting interes sa panganib na dala niya sa angkan ng Song. Kahit si Iris Overseer ay ayaw makialam sa isang baliw na tulad niya, na walang pakialam sa mga kahihinatnan. Ayos lang sana kung wala siyang pakialam sa buhay niya, pero ang ibang malalapit sa kanya. Ito ay isang katotohanang naging malinaw ng talunin niya si Fulton. Kaya binalaan ni Irene Queen ang disipulo na iwasan ang isang bagay na malinaw niyang pagsisisihan. Hindi alam ng dalawa ang buong kwento, kaya inakala nilang si Ethan ay isang taong may napakalaking kapangyarihan at malalim na pinagmulan na nakaapekto maging sa kanilang tagapangasiwa. Matagal nang nakita ni Ethan ang ganitong posibilidad. Ang isang tunay na nakakatakot na tao ay ang mga taong matigas ang ulo at handang isakripisyo kahit ang kanilang buhay. Sa paningin ng mga nakapanood ng kanyang laban kay Fulton, isa siyang lalaking namatayan na. At lalo lamang nitong pinalakas ang kanyang pagiging makasarili sa halip na patahimikin ito, na lalong nag-aalis ng maraming problema. Ang pagpipigati sa mahihina at pagkatakot sa malalakas, kasama ang pangangalaga sa sarili ay isang batas na sinusunod ng lahat, maging malakas man o mahina. Kahit ang 7 bahay ay kinailangang mag-isip ng mabuti kapag kinakalaban ng matigas ang ulong molang ito, kahit na sa tingin nila ay mas mababa siya sa kanila. May nakakairitang ngiti sa kanyang mukha, humajejek si Ethan sa kanyang puso. Walang sagabal na sinalubong siya habang naglalakad kasama ang magkapatid papunta sa silid tanggapan ni Iris Overseer. Nakaupo na ang babae roon at namamangha habang pinapanood si Ethan na naglalakad papasok. Umupo ka. Hindi ako maglalakas loob. Yumuko si Michael sa kanyang kapatid habang si Ethan ay umupo sa isang upuan. Maraming salamat. Walang malay na takot si Michael, halos maiyak na. Pasabugin mo lahat. Nasa bahay ka ng iba. Kapag inisin mo siya, hindi lang ang angka ng Song ang malilibing. Matagal na kitang pinakiusapan na umayos ka. Kung kilala ko lang ang pagiging walang hiya mo, hindi na sana kita dinala. Nagdalamhati si Michael sa kanyang isipan habang nagmamadaling bumawi, huwag mo na siyang pansinin, floor keeper. Padalos-dalos at walang bait ang kapatid ko. Huwag mo sana siyang sisihin. Hahaha, totoo naman ang sinabi ni Young Master Song, bakit ko pa siya masisisi? At saka, pwede na kayong dalawa na mag-atubiling umupo, nakangiting sabi ni Irene Queen. Pinunasan ni Michael ang kanyang noo at hinaila ang kanyang kapatid na babae paupo, habang hindi nakakalimutang titigan si Ethan. Hindi ito pinansin ni Ethan, syempre, dahil hindi man lang niya ito nakita. Bumantong hininga si Michael, ang kanyang mukha ay tila ba nasa isang libing. Humajejek si Irene Queen, habang ang kanyang mga mata ay naglilibot sa mga ito, Young Master Dalton, hindi ito ang mundo ng mga patay. Relax lang. Subukan mong maging katulad ni Young Master Song. Napansin agad ni Michael si Ethan na kumakagat ng prutas na pinitas niya sa mesa.
Kumikislap ang mga talukap ni Michael, masyado siyang komportable. Hindi ito ang tahanan mo, alam mo. Pero itinago niya lang iyon sa sarili niya nang makita ang kalmadong kalagayan ni Irene Queen. Sabi nila mabait na tao si Iris Overseer, pero sa tingin niya ay hindi ito ganito kalaki. Napakabait niya kaya dapat madali lang harapin ang problema natin. Yumuko muli si Michael at nagsalita sa seryosong tono, Overseer, kaming tatlo ay may kahilingan. Magsalita ka. Ngumiti si Irene Queen. Overseer, ilang araw na ang nakalipas ay nasaktan namin si Miss Savens Darcy at ito ang ikinatakot namin itong nakaraang 2 araw. Maaaring pagmamataas ko ito, ngunit nais kong hilingin sa Overseer na mamagitan, upang alisin ang sama ng loob na ito sa pagitan namin. Ang mga angkan ng Song at Dalton ay magpakailanman sa iyong pasasalamat. Naiintindihan ko ang bagay na ito at si Darcy ang sumobra. Sisiguraduhin kong tutuperin ko ang kanyang kautusan. Tumanggaw si Irene Queen, pagkatapos ay ngumiti kay Ethan, gayunpaman, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkaintriga tungkol sa isang bagay. Sinasabi nila na tinamaan si Young Master Song ng Photon's Rainbow Cloud Palm ni Pilkington dahil kay Darcy. Paano siya nakabangon muli pagkatapos lamang ng ilang araw? Hindi madaling maalis ang lason ni Pilkington. Natigilan sandali si Michael, saka sumulyap kay Ethan. Kaibigan ni Ethan si Sandra at nasa kanya kung gusto niyang ibunyag ang kinalaman nito. Kung magkomento siya ng pabaya at magdudulot ng kapahamakan sa bandang huli, habang buhay siyang sisisihin ng kanyang nakababatang kapatid. Tumanggaw si Ethan at nasiyahan. Isa siyang itim na tupa ng pamilya ngunit mayroon siyang isang katangiang nakapagpapanumbalik, ang kanyang tapat na puso. Kung tungkol naman kay Sandra, iniisip din ni Ethan na maghanap sa paligid para sa kanya. Si Irene Queen ay isang tagapangasiwa at dapat niyang malaman ang tungkol sa body jade sap ni Sandra, ang eksperto sa Profound Heaven. Maikli at prangka niyang sabi, may nakasalubong akong babaeng nakatikip sa mukha niya na mabilis na nagpawala ng lason. Isang babaeng nakatikip sa mukha. Nagulat si Irene Queen. Oo. Nakilala ko siya sa mga slum, isang babaeng nagngangalang Sandra. Tinatawag siya ng mga tao roon na babaeng salot. Napako ang tingin ni Ethan kay Irene Queen, napansin ang paghihinala sa mga mata nito. Doon niya naisip na bigla siyang natauhan pero agad niya itong itinago. Hahaha, napakaswerte naman ng batang Panginoong Song na magkaroon ng ganitong karanasan. Walang hanggan ang iyong kinabukasan. Kumurap si Ethan, sana nga. Mula sa casual na pag-uusap ng dalawa, hindi naman ganoon kasakit ang naging usapan tungkol kay Sandra. Natatakot si Michael na baka magkaroon siya ng conflict sa Drifting Flowers edifice na makakaapekto sa pag-uusap nila ngayon. Kumislap ang kanyang kamay at lumitaw ang isang corelay na kasinlaki ng isang tao na kumikinang ng bahagya sa pula. Napakabihira ng bagay na ito kaya't kahit si Ethan ay napataas ang kilay. Wala itong silbi sa mga cultivator ngunit ang halaga nito ay nagmumula sa pagiging pambihira nito. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000 spirit stones. Yumuko muli si Michael, kung gayon, tanggapin mo sana ito para sa iyong mga problema, tagapangasiwa. Tinatanggap ko ang kabaitan mo, pero iuwi mo na lang. Ako pa rin ang bahala kay Darcy. Hindi man lang sumulyap si Irene Queen sa corelay. Yumuko muli si Michael sa takot, ito ay tanda lamang ng aking pasasalamat. Pakiusap, kunin mo na, kung hindi ay hindi ako makakatagpo ng kapayapaan. Kalokohan. Ang kayamanan ay ibinibigay kapalit ng pabor. Kung hindi mo tatanggapin, paano ko malalaman na gagawin mo ito? Kung palalampasan mo ito kapag umalis na tayo, susunugin ng babaeng iyon ang ating mga angkan. At maaaring hindi mo man lang alam. Hindi, malamang nakalimutan mo na kami noon. Kahit papaano, ang pagtanggap sa regalo ko ay dapat magpaalala sa iyo ng aming kalagayan sa tuwing titingnan mo ito, hindi ba? Nagmura si Michael sa loob-loob. Naintindihan siya ni Irene Queen at umiling habang kinukuha ang bagay. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Michael. Pumalakpak si Irene Queen ng pabulong at isang disipulo ang nagdala ng alak. Mga panauhin mula sa malayo, binigyan ninyo ako ng napakalaking regalo. Ang 3 bote ng 100 flowers wine na ito ang espesyalidad ng aming Drifting Flowers edifice na nakakatulong sa paglilinang ng isang tao.
Tanggapin ninyo ang aking regalo. Hindi namin maaaring tanggihan ang bukas palad na pagtanggap ng floor keeper. Tumawa si Michael habang nagsasali ng isang tasa para sa kanyang sarili. Nagtoast at uminom sina Ethan at Wena. Ang sarap ng alak. Pinuri ni Michael ngunit bumagsak sa mesa ng walang malay pagkaraan ng ilang segundo. Ganon din si Wena, habang si Ethan lang ang walang malay. Nakataas ang kilay niya at ngumiti, "Overseer, may gusto ka bang sabihin sa akin?" Pinuri siya ni Irene Queen at tumango, "Matalino ka. Kailangan kong may gawin ka para sa akin. Gawin mo ng maayos at makakaalis kayong dalawa sa Drifting Flower City ng ligtas. Kung mabaygo ka, susundan kayo ng inyong mga angkan sa libingan." Banta ba yan? Napangiti si Ethan ng mapait. Umiling si Irene Queen, "Hindi. Totoo yan. Alam kong isa kang lalaking mayabang at walang takot, pero hindi ba't pumunta ka rito para ayusin ang problema kay Darcy? Kung hindi mo gagawin ito para sa akin, hindi rin kita tutulungan. At dahil sa ugali ng babaeng yan, walang kinabukasan ang dalawang angkan ninyo." Kumurap si Ethan, "Pakinggan natin. At kung hindi ko kaya, hula ko ay sisirain mo pa rin kami." Tila sinasabi ng walang pakialam na tono ni Ethan na wala siyang pakialam. Ngunit kakaiba ito para kay Irene Queen. Sino ba sa mundong ito ang hindi nagmamalasakit sa kapalaran ng kanilang angkan? Baliw, isang tunay na baliw. Hindi makontrol ang lalaking ito. Lihim na bumantong hininga si Irene Queen habang nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha, "Hindi ko hinihiling ang imposible. Gusto ko lang na nakawin mo ang isang bagay sa akin." "Ano?" Humikab si Ethan. "Ang kayamanan ng ating Panginoon ng edipisyo, ang ugat ng body." "Bumalik ka ulit. Ang ugat ng body." Ulit ni Irene Queen. Nanlaki ang mga mata ni Ethan, at tuwang-tuwa siya. Tinipon ni Body Root ang esensya ng lupa at ginawa itong esensya ng buhay sa anyo ng Body Jade Sap. Sino ang mag-aakala na mangyayari ito? Nawala lang niya ang kanyang bakas sa Body Jade Sap at ngayon ay mayroon na siyang mga palatandaan tungkol sa isang Body Root. Walang hiya ito ang tadhana, hahaha. Tumawa si Ethan sa loob, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa interes. 106. Bilang isang overseer, isang mahalagang miyembro ng Drifting Flowers Edifice. Bakit mo ginagawa ito? Sa kabila ng kanyang tuwa, mas makabubuting alamin ang lahat at alamin ang sitwasyon ng detalyado. Malalim ang titig ni Irene Queen habang lumalamig ang tono ng boses niya, "Wala kang pakialam dyan. Ang kailangan mo lang gawin ay makuha ito. Pero ang Drifting Flowers Edifice ay puno ng mga gwardya. Paano ako?" Pinutol siya ni Irene Queen, "Hindi mo kailangang alalahanin yan. Naghanda na ako." Pagkatapos niyang magsalita, inilapag ni Irene Queen ang isang mapa sa kanyang kamay. Tiningnan ni Ethan ang napakaraming makukulay na linya at simbolo na pinagsama sa isang masalimuot na lambat. Madaling tandaan, naglalaman ito ng lupain ng Drifting Flowers Edifice kasama ang mga ruta ng pagpapatrolya at kung kailan sila magbabago ng shift. Gamit ang iyong kasanayan, basta't matalino ka, hindi ka magiging mahirap pumasok at lumabas. Nakapikit at itinago ni Ethan ang mapa habang malalim na nag-isip. Ito ang perpektong pagkakataon para makuha ang Body Root, ngunit naghihinala siyang baka isa itong patibong. Maaaring alam na ni Irene Queen ang kanyang pagkakakilanlan at naghanda ng isang pagtambang doon. Kung kalaban niya ang mga eksperto sa Profound Heaven, kahit ang kanyang mga pakpak ay hindi makapagliligtas sa kanya. Bagamat napaka-imposibleng mangyari ito. Kung wala siyang tulong ng Iris Overseer, magiging mahirap ang pagpasok sa Drifting Flowers Edifice. Nakapagdesisyon ka na ba? Tinitigan ni Iris Overseer ang mukha nito, kinakabahan ang puso, "Batang Panginoon Song, pasensya na kung kailangan kong gumamit ng hindi naaangkop na pananalita kapag sinasabi ko ito. Pero kung hindi mo gagawin at ilalabas mo na lang, bubunutin ko ang mga mata mo, sisirain ang dila mo, at pupunitin ang mga braso at binti mo sa katawan mo. At ano pa bang pagpipilian ang natitira sa akin?" Natatawang sabi ni Ethan, "Pero, Iris Overseer, aaminin ko, medyo masama ang ginawa mo. Ang pagpunit ng mga paa at kamay ko sa katawan, pagtanggal ng dila ko, at pagdukot ng mga mata ko ay mas malala pa sa pagkamatay.
Nang malaman ng Iris Overseer na pumayag ito sa kanyang kahilingan, gumaan ang loob ng Iris Overseer, hindi ako yung tipo ng taong binabaliwala ang pagpatay. Pero dahil nakita mo na ang mapa at pinili mo pa ring hindi sumang-ayon, lahat ng mga ginawa mo ay para maiwasan mong maibunyag ang sekreto, sa pamamagitan man ng sulat o iba pa. Umikot ang mga mata ni Ethan at napanganga, kung gayon, bakit mo kailangang kunin ang mga paa ko? Magagamit ba ang mga paa ko sa pagsusulat? Hindi ko alam. Kung gaano kakakaiba ang ugali mo, Young Master Song, sino ang nakakaalam kung ano talaga ang kaya mong gawin? Ngumiti si Irene Queen ng nakakaloko, nakatago sa likod ng kanyang belo. Bagamat natatakpan ang kanyang mga katangian, hindi maitago ang kanyang kagandahan. Napabuntong hininga si Ethan. Maganda ang itsura niya, pero ang puso niya ay sadyang makamandag. Ito ay isang bagay na naiintindihan niya. Ang mundong ito ay kung saan ang kapangyarihan ay tama, at ang mga lalaki ang namumuno. Ang isang babae ay kailangang maging sapat na mabangis, sapat na makamandag, upang manindigan ng matapang sa mundong ito. Sa sobrang ka-innocent at katusuhan ng purong Abigail na iyon, kung hindi lang dahil sa pakikipagtapo niya sa demonyong si Ethan, malamang ay kaldero na siya ng Hell Valley ngayon. Naalala ni Ethan ang malayang buhay na kanilang tatlo sa Beastland Mountain Range. Iyon ang pinakamaganda at pinakamaikling araw ng kanilang buhay. Bata Panginoong Song, aalis po kayo mamayang gabi. Ang bilis naman. Nakatitig si Ethan kay Irene Queen. Naiinip na siyang makuha ang body root, pero hindi naman ganoon. Sino ang mag-aakala na mas nagmamadali pa ang Iris Overseer? Bata Panginoong Song, may isang bagay na maaaring hindi mo alam. Bumantong hininga si Irene Queen, ang ugat ng body ay isang bagay na pinoprotektahan ng Panginoon ng Edifice. Kapag kabilugan ng buwan lamang siya nag-iisa, iniiwan ang ugat ng body sa pangangalaga ng Treasure Pavilion. Nauubusan na tayo ng oras, dahil malapit na siyang lumabas. Ang numero 1 kagandahan ni Titans, Clara. Tinaasan ni Ethan ang isang kilay, ano ang kanyang cultivation. Nakatitig siya kay Ethan. Hanggang sa masiguro niyang wala itong ipinakitang kakaibang reaksyon, kahit nagdududa, sumagot siya ang aking nakababatang kapatid, at dapat ay nasa ikatlong patong ng Profound Heaven stage. Dapat ay ganoon lang kalaki ang kaya mong labanan. Nag-analisa si Ethan, saka tumango, kung gayon, pupunta ako mamayang gabi. Tuwang-tuwa si Irene Queen at nagpakawala ng pabango sa magkapatid na Dalton para gisingin sila. Dahil wala sila sa buong usapan, ipinaliwanag ni Irene Queen na nahimatay sila matapos uminom ng napakalakas na alak, ngunit hindi na ito mauulit sa hinaharap. Dito natapos ang pagpupulong at pinalis sila ni Irene Queen. Tuwang-tuwa si Michael na umalis ngayong nakamit na ang kanyang layunin. Habang dumadaan sila sa pasukan, ang dalawang babae ay takot pa rin, pinipigilan ang kanilang mga dila. Pero nang makaalis na ang tatlo, naghagi si Ethan ng isang tableta sa ere. Isang kislap ng pula ang lumabas mula sa kanya at nilunok ang energy concealing pill, pagkatapos ay tumagos kay Iris Edifice. Gusto niyang malaman kung ano ang tunay na laro ni Iris Overseer. Parang multo ang galaw ni Blood Infant, papasok sa sala, nang walang nakakaalam, kung saan nakaupo pa rin si Iris Overseer. Biglang umubo at may lumitaw na isang tao sa likuran ni Irene Queen. Sumigaw si Ethan, mabisyo na haring ng Pildores na si Sam. Bakit siya nandito? Bakit mo ginagawa to? Hinawakan ni Sam ang balikat niya at pinisil, dahilan para mapangiwi si Irene Queen at kumislap ang kulay berde niyang mukha. Nagngalit si Irene Queen habang pinagpapawisan, Elder yan, ako ang Iris Overseer. Kung hindi ko gagawin ito, hindi ko na mapapanatili ang posisyon ko. Kapag nakuha na ng hanggal ang bagay na iyon, tatakbo na sana ang buhay niya at walang makakaalam ng aking kinalaman. Humph, iniisip mo pa rin ang pagtakas sa pananagutan kahit na isinasagawa mo na ang mga plano ko. Kung may mangyaring masama sa batang yan at masira ang plano ko, ikaw ang mananagot. Mas lalong niyakap ni Sam si Irene Queen, dahilan para matamba ito sa lupa. Hinayaan na lang niya itong gawin ang gusto nito habang tumutulo ang mga luha ng kahihiyan sa kanyang mga pisngi. Napangisi si Sam, sa 15 na tagapangasiwa, mahigit kalahati ang kontrolado ko. Ang Drifting Flowers Edifice ay malapit nang mapunta sa ilalim ng Pilking Hall at ang una sa 7 bahay na malulunod.
Sa tingin mo ba ay makakatulong sa iyo ang paglalantad nito? Hanggat nandito ako, umakto kang parang Iris Overseer, hindi para sa Drifting Flowers Tower, kundi para sa aking Pilking Hall. Narinig mo ang batang yan, may isang tao sa lungsod na ito na kayang mag-alis ng lason mo. Kung magaling na ang lason mo, paano mo babantaan ang ibang mga tagapangasiwa? Binigyan siya ni Sam ng isang mapanghamak at masamang ngiti, palagi ka bang naghihintay sa pagdating ng isang lalaking magliligtas sa Drifting Flowers edifice mula sa krisis na ito? Hahaha, napakasamang pag-iisip. Ang Rainbow Cloud Palm ko ay binubuo ng 7 mababangas na lason at walang makakaalis nito. Pinalad lang ang batang iyon na matamaan ng 3 poison palm ng aking disipulo. Kung akin man iyon, kahit ang pinakakilalang alchemist ay hindi makapagliligtas ng kanyang kawawang buhay. Kinagat ni Irene Queen ang kanyang labi, umaagos ang dugo at kumislap ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa hinanakit na kanyang dinadala. Sumanghel si Sam at sinipa siya, "Pute, paalisin mo siya pagbalik niya. Kung hindi, kayo ng mga kapatid mo ay tahimik na maghihintay sa kamatayan nang wala ako, hahaha." Ang isang babae ay mananatiling babae, umaasa sa isang lalaki. Naghihinala ka siguro dahil nakikipaglaban ka sa mundo ng mga lalaki. Tumawa si Sam habang paalis. Naisip ni Ethan na baka nakakandam siya ng puot, galit, at malalim na kawalan ng kapangyarihan. Bagamat wala itong kinalaman sa kanya. Kaya't hiniling niya na bumalik si Blood Infant. Ngayong naliwanagan na siya tungkol sa bagay na ito, kayanan niyang gawin ang lahat. Kukunin niya ang ugat ng body at lilisanin ang bayan. Tungkol naman sa angkan ng Song at Dalton, salamat sa pagtanggap sa mga pagkakamali. Palihim na natawa si Ethan, habang nakatingin sa magkapatid na Dalton ng walang pagsisisi. May mga nakatatanda sila para iligtas sila sa anumang sitwasyon. Wala naman akong utang na loob sa inyo. Kaya, magpasalamat ka sa pagtulong mo sa akin. Okay. Ginantihan ng magkapatid na Dalton ang kanyang mainit na ngiti ng isa pa nilang ngiti. Bagamat maaaring mapanlin lang ang hitsura, kung saan kahit isang ngiti ay nagtatago ng hindi mabilang na panganib. Sa kalaliman ng gabi, katahimikan ang namayani. Walang tao sa kalye ngunit may ilan na paikot-ikot sa isang malaking gusali, ang patrolya. 3 salita ang magandang inilagay sa gusali, edipisyong naanod ng mga bulaklak. Kumislap si Ethan sa dilim, nakasuot ng itim na damit mula ulo hanggang paa. Ginamit niya ang mga patrol na papalit-palit ng oras at palihim na pumasok sa loob. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na kakaibang pagliko, nakarating siya sa isang lawa. Sa paglingon, bumantong hininga si Ethan at kinuha ang mapa ng nakangiti. Sa tulong ni Irene Queen, hindi ko malalaman ang tungkol sa mga array na ito. Nakakagulat na 10 sila. Nakalampas lang ako sa isa at may 9 pa akong natitira. Bumantong hininga si Ethan at humakbang pabalik sa kadiliman. Mahusay siya sa mga array, ngunit napakadaling mahuli sa mga ito nang walang paunang investigasyon. Pero dahil alam niya ang mapa at ang mga ruta ng mga disipulo, nasa bag niya iyon. Siguro may kasabihan ang mga tao, maiiwasan ang mga pag-atake araw at gabi, pero mahirap kontrahin ang mga magnanakaw. Pagbalik ko sa angkan ng mga Larsen, kailangan kong gumawa ng maayos na mga kaayusan para hindi na ito mangyari sa akin. Naging madali para kay Ethan ang paggamit ng mga array, kaya't nagpakasasa pa siya sa mga pantasya. Di nagtagal, na-clear na ang 10 array. Halos natatanaw na ang layunin. Pavilion ng kayamanan, ugat ng body. 107. Sa ilalim ng madilim at makulimlim na gabi, si Ethan ay sumulong na parang pusa sa mga bantay at nakarating sa panloob na patio. Pero sa di malamang dahilan ay tumigil siya, nakakunot ang noo. Inilabas muli ni Ethan ang mapa at inilipat ang tingin mula sa mapa patungo sa layout ng paulit-ulit, may nagbago nito. Ang panloob na patio ay mayroong hanay ng mga sundalong panlimang baitang, ang shifting defensive array. Naapektuhan nito ang bawat sulok ng patio at nag-ulo ang pagkakaayos. Base sa paliwanag ng mapa, ang Drifting Flowers edifice ay lumilipat minsan sa isang buwan para sa proteksyon. Kaya naman kahit ang mga disipulo ay hindi alam ang bagong ayos nito. Ngunit si Irene Queen ay isang tagapangasiwa at alam niya ang batayan sa likod ng pagbabago, itinuturo ang mga mahahalagang lokasyon sa mapa.
Ngayong nandito na siya, nakita ni Ethan na may isa na namang pagbabago, at hindi na balido ang mga locus yung iyon. Napilitan siyang hanapin ang treasure pavilion kahit saan. Mga sumpa. Lalo lang lumalala ang sitwasyon. Bumantong hininga si Ethan habang dahan-daang humahakbang, habang hinahayaan ding lumabas si Blood Infant para tumulong sa paggalaw. Whoosh! Kumislap si Blood Infant sa mga bakanting silid hanggang sa makaramdam ng isang malakas na puwersa. Naningkit ang mga mata ni Ethan, profound heaven expert. At napawala si Blood Infant. Sa isang maliit na silid na may kama, mesa, at upuan, isang dilaw na lampara ang bahagyang nagliliyab sa mesa. Nakilala ni Ethan ang matandang lalaking nagmumuni-muni sa kama bilang ang ikawalo na nakatatanda ni Trent, si Solfred Gian. Lumangit-ngit ang pinto at pumasok si Trent na pawisan, naghahabol ng hininga habang nakasalampak sa upuan. Iminulat ni Solfred Gian ang kanyang mga mata at pinagmasdan si Trent, na nasisiyahan. Trent, nagsusumikap ka nitong mga nakaraang araw. Hindi magtatagal at malalampasan mo na ang iyong nakatatandang kapatid. Humph, lagi sinasabi ng tatay ko na ang kuya ay isang henyo na dumarating minsan sa isang milenyo. Kahit ang isang Radiant Stage Cultivator ay hindi makakatalo sa kanya, kaya paano ako makakapantay? Punong-puno ng diwa ng pakikipaglaban si Trent, kontento na ako basta't malampasan ko ang punk na iyon. Ngumiti si Solfred Gian, ibig mong sabihin. Ang pambihirang Ethan na iyon. Oo. Kumislap ang mga mata ni Trent sa lungkot, ikawalo na nakatatanda, ang tanging pinagsisisihan ko sa buhay ay ang kawalan ko ng kapangyarihan sa Blue Expanse City dahil hindi ako nagsanay ng mas mabuti. Binaigo ko si Abby noong pinakakailangan niya ako. Sana sa susunod ay ako na ang magpoprotekta sa kanya, hindi si Ethan. Bumantong hininga si Solfred Gian, Trent, masyado kang matalino at hindi ka hahayaang pakasalan ng Abode Lord ang anak ng isang mababang uri ng angkan. Alam ko yan, basta. Napatawa si Trent sa huli, kung may isang magandang bagay na itinuro sa akin ng sumpaman, iyon ay ang kapangyarihan ang magpapatama. Walang bagay sa mundong ito na hindi mo magagawa. Paulit-ulit ninyong sinasabi kung gaano kataksil si Ricky, pero hindi ba't natagpuan niya ang kanyang katapusan sa mga kamay ni Ethan? Kung may sapat na lakas, ako ang magpapasya kung sino ang aking mapapangasawa, at walang magagawa si Papa para pigilan ako. Tumatawa, lumabas ng silid si Trent. Trent, saan ka pupunta? Pagsasanay. Matatag si Trent sa kanyang desisyon, mayabang ang kanyang mga mata, sa siyam na anyo ng flowing space, 4 lang ang alam ko. Magpa-practice ako ng pang-5. Ano, alam mo ba yung pang-4? Pinagmasdan ni Solfred Gian ang pag-alis ni Trent ng may pagmamalaki, ang panunood sa laban ni Ethan ay tiyak na nag-udyok sa kanya. Kung ipagpapatuloy niya ito, hindi magtatagal ay nasa profound heaven stage na siya, hahaha. Tumakbo palabas si Blood Infant. Umiling si Ethan, hindi ko inakalang karibal pala ako ni Trent. Maganda ito, dahil sa kapangyarihan niya, makakahinga ako ng maluwag dahil alam kong kaya niyang protektahan si Abby. Inilipat ni Ethan ang Blood Infant sa ibang silid. Ngunit isa na lamang itong bakanting silid. Mula sa mapa, ang Treasure Pavilion ay palaging inililipat malapit sa mga silid ng Edifice Lord. Hindi ito malapit sa bakanting silid na ito. Pero, saan kaya naroon ang kanyang silid? Ate Darcy, halikan mo ako, kahit isang halik lang. Bata pong Panginoon yan, huwag po sana. Ay, ang nobya mo, si Thomas, ay sinira na ng batang yan. Hindi kanya kayang pasayahin, kaya hayaan mo na ako. Bigla siyang nakarinig ng dalawang boses at pinapasok si Blood Infant sa loob ng silid, umaasang makakarinig ng mga pahiwatig. Pero nagulat si Ethan nang pumasok ang Blood Infant. Natalo ko ang disipulong ito, pero halos nakabawi na siya ngayon. Ang numero 1 alchemist ni Pilking Hall ay talagang karapat-dapat sa kanyang katanyagan, dahil nagawa niyang pagalingin ang kanyang anak sa ganitong paraan sa loob lamang ng 3 araw. Tanging isang alchemist sa ikapitong baitang lamang ang makakagawa niyan. Habang gumagaling ang disipulo, bumababa rin ang kanyang pagnanasa. Nasa kama na siya ngayon, hawak ang kamay ni Darcy nang hindi ito binibitawan. Parang nasa kanal ang kanyang isipan. Humph, suwail na mag-asawa, wala ni isa sa inyo ang sulit.
Wala akong oras para sayangin sa inyo. Sumanghel si Ethan sa loob-loob. Biglang hinayla ni Fulton si Darcy papunta sa kama at lumapit sa kanya, hihihi, magandang binibini, samahan mo ako ngayong gabi. Hindi. Batang Panginoon yan. Ang mga babae ng Drifting Flowers Edifice ay ibinibigay lamang ang kanilang mga sarili sa kanilang mga asawa sa gabi ng kanilang kasal. Anong edipisyo ng mga naanod na bulaklak? Maaga man o huli, pagmamayari rin naman ito ng Pilking Hall. Naging masama ang tingin ni Fulton kay Darcy nang may paghihinala, hinahanap mo pa rin ba ang walang magawa mong kasintahan? Hindi. Umiyak si Darcy. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Magsaya tayo. Nagsimulang gumalaw si Fulton habang ang mga kamay ni Darcy ay nagrereklamo ng walang magawa, yang master yan, huwag. Kailangan kong magbigay-pugay sa aking master tuwing gabi. Magbigay ng respeto. Hindi ba't ang kanyang Panginoong tagapangasiwa ng PNE? Ibig sabihin, ang pagsunod sa kanya ay maglalapit sa kanya sa Treasure Pavilion. Natigilan si Ethan at sumabog ang puso niya sa galit nang makita niyang sasamantalahin ni Fulton si Darcy. Nako! Tumigil ka na nga, walang hiya. Huwag mong sirain ang mga plano ko, kailangan pa niyang bisitahin ang amo niya. Pumasok si Blood Infant sa Fulton sa isang iglap. Niluwagan lang ni Fulton ang kanyang baywang ngunit nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Nanghihina ang kanyang mukha, napasalampak siya sa sahig. Nanginginig pa rin si Darcy kahit na bumagsak na ito. Inihiga niya ito sa kama at tinakpan ng kumot. Pagkatapos ay umalis pagkatapos panasan ang kanyang mga luha. Marahil dahil sa takot na nararamdaman niya, hindi niya tinanong kung bakit hindi umimik si Fulton at umalis. Natatawang sabi ni Ethan habang pinasundan niya si Blood Infant. Hindi mahalaga si Fulton. Ayaw niyang makuha ang galit ng Vicious Pilking dahil sa batang iyon. Kaya, hinayaan niya lang ang Blood Infant na sumipsip ng sapat na dugo ni Fulton para matamba siya. Kasunod ni Darcy, nakarating si Ethan sa isang malaking gusali. Nakasindi ang mga lampara at ang halimuyak ng mga kababaihan ay kumalat ng mahigit 100 metro. Sinundan ni Blood Infant si Darcy, na nagmamadaling pumunta sa pinto kung saan ito kumatok. Nagulat si Ethan at pinapasok si Blood Infant. Hindi lang isang babae ang nakita niya kundi pati na rin isang lalaki. Matapang siya at, sa kabila ng kanyang belo, ang kanyang dibdib ay natatakpan ng manipis na tela habang iniiwan ang kanyang likod na nakabuka. Ang kanyang mga matang nakatitig sa lalaki. Isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang, may hati na bigot na matamang nakatitig sa dibdib ng babae. Paano naging bahay ng 7 maharlika ito? Mas mabuting palitan na lang ang pangalan nito ng bahay aliwan. Bakit ba saan ako magpunta, nakikita ko ang mga ito? Umiling si Ethan at bumantong hininga. Pero lalaki pa rin siya at hindi niya maiwasang sumulyap muli. Elder Lin, mahal mo ba ako? Humajejek ang babae. Umiling ang lalaki at naglalaway, mahal kita ng buong puso, tagapangasiwa ng PNE. Ako, si Zithar, ay mahal na mahal kita at mamamatay pa ako para sa iyo. Sana lang ay masulyapan ako ng tagapangasiwa ng iyong mga Pinoong katangian. Inabot niya ang belo nito, ngunit umiwas si PNE Overseer habang humahajejek, Elder Lin, dapat mo muna akong gawing iyo bago kunin ang belo ko. Gagawin kita, tiyak na gagawin kitang akin. Nabalot ng pagnanasa si Zithar, na para bang hindi pa siya nakakita ng babae sa tanang buhay niya. Inikat ni PNE Overseer ang kanyang mga mata, kung gayon, pumapayag ka ba sa kondisyon ko sa kasal? Kumunat ang noo ni Zithar at nalungkot ang mukha, PNE, huwag mo akong pahirapan. Alam ng lahat ng 7 bahay kung gaano kakilakilabot ang Vicious Pilking. Ang paghiling sa akin na harapin siya ay parang pagnanasa ko na lang sa buhay ko. Zithar, saan na napunta ang lahat ng pagmamahal na ipinahayag mo? Hindi ba't sinabi mong mamamatay ka para sa akin? Handa akong mamatay para sa iyo, ngunit hindi para sa isang walang kabuluhang kamatayan. Lahat ng lalaki ay manloloko. Umalis ka. Nag-alab at umugong ang galit ni PNE Overseer, kasabay ng pagbuhos ng mga luha sa kanyang mga mata. Umiling si Zithar at dahan-daang umalis.
Nang marating niya ang pinto, bumantong hininga siya, Peony, alam ko ang sitwasyon ng Drifting Flowers Edifice at ang iniisip mo. Pero wala ng pag-asa ang Drifting Flowers Edifice, walang handang sumire sa Pilking Hall para sa iyo. Kung wala kang ligtas na mapupuntahan, hanapin mo ako sa Merrywoods. Dahan daw ang umalis si Zithar, iniwang umiiyak ang Peony Overseer. 108. Guro. Isang mahinahong boses ang nagmula sa likuran ng tagapangasiwa ng Peony. Alam niyang disipulo niya iyon kaya nagmadali siyang pinunasan ang mga luha bago tumalikod. Pero ang magulo na anyo ni Darcy ay nagpagalit sa kanya, anong nangyari? Si Fulton ba ang nanggulo sa iyo sa pagkakataong ito? May ginawa ba siya sa iyo? Kinakagat ang labi ni Darcy, pinigilan ang kanyang mga luha habang galit na umiiling, guro, wala pa siyang ginagawa. Bumantong hininga, ipinakita ng Peony Overseer ang kanyang paglamang habang hinahaplos ang ulo ni Darcy, Darcy, mali akong sisihin ka. Guro, ayos lang ako. Pero kahihiyan ang dinanas mo dahil inalagaan mo ang Drifting Flowers Edifice. Huwag mong sabihin iyan. Pinutol siya ng Peony Overseer, Darcy, tandaan mo, ang alam lang ng mga tao sa mundong ito ay itago ang kanilang intensyon sa pamamagitan ng matatamis na salita. Sinasabi nilang mahal ka nila, na handa silang mamatay para sa iyo, ngunit kapag dumating ang panahon ng kagipitan, iiwan ka nila. Huwag na huwag kang maniniwala sa kasinungalingan ng isang lalaki. Laminggalinga si Darcy bago bumulong, marahil ay may exception. Darcy, anong sinasabi mo? Naging istrikto ang Peony Overseer, lahat ng lalaki sa mundong ito ay walang puso, walang exception. Ganoon din si Zithar, ganoon din ang kanyang amo, at maging ang Fulton na iyon. Itinuturing lang nila tayo bilang isang piraso ng karne. Hinding-hindi nila ibubunten ang kanilang mga leeg para sa sinuman sa atin. Ang mga babae ay maaari lamang umasa sa kanilang sarili. Walang lalaking karapat-dapat sa ating tiwala. Pero Panginoon, namula si Darcy, hindi ba't kamakailan lang lumitaw si Ethan? Nabalitaan kong nag-amok siya sa Blue Expanse City para sa isang babae, at pinatay ang ikapitong elder ng Hell Valley. Handa niyang labanan ang Hell Valley para sa kanya. Hindi ba't pag-ibig ito? Ethan. Napabuntong hininga si Peony Overseer, hindi ko pa siya nakikita at hindi ko pa mapagpasyahan kung anong klaseng tao siya. Pero may mga chismis na nagsasabing isa siyang demonyong uhaw sa dugo. Ang pakikipaglaban niya kay Ricky ay maaaring walang kinalaman sa babae. Maaaring ito ay isang sama ng loob na iniingatan niya laban sa ikapitong elder. Pero, hindi ba't lahat ng ito ay chismis na ikinakalat ng Hell Valley? Malinaw na sinasadya itong gawin para suruan siya. Malumanay na wika ni Darcy. Nagtaas ng kilay si Peony Overseer, girl, bakit mo siya pinapakilala? Hindi mo rin siya nakita. Nagsimulang mag-isip ang tagapangasiwa ng Peony, kakaiba ka pala nitong mga nakaraang araw. Nagrereklamo ka tungkol kay Thomas habang naghahanap ka rin ng gulo. Dahil ba sa gusto mo si Ethan? Natigilan si Ethan. Sinasabi mo bang pinahiya ng babaeng ito ang angkan ng Dalton dahil sa akin? Hindi ko matindaan na may ganoong kalaking alindog. Kailan pa naging sapat ang pangalan ko para mahulog ang loob ng isang babae sa akin at sirain ang kaligayahan ng ibang angkan? Siguro may mga kakulangan ang pagiging mahusay. Natutuwa si Ethan. Namula si Darcy, at umakto na parang nahihiya, guro, huwag mo akong biruin. Umaasa lang din ako na makahanap ng lalaking handang lumaban sa 7 bahay para sa kanyang kasintahan. At kaya naman lalong hindi ka nais-nais kay Thomas, di ba? Nakita ni Peony Overseer na tumango si Darcy at bumantong hininga, hanggal na bata, kahit na may ganitong lalaki, hindi ibig sabihin na mapalad ka nang makilala siya. Kami, ang mga babae ng Drifting Flowers Edifice, ay ikinakasal lamang sa mga taong bumubuo ng malalaking angkan upang mapanatili ang aming katayuan. Dapat mong tanggapin ang kapalaran na ito. Nagbitiw si Darcy at malungkot na tumango. Bumantong hininga si Peony Overseer at tinapik ang kanyang balikat, Darcy, pagod na ako, pakisuyong magpatrolya sa paligid ng Treasure Pavilion para sa akin. Opo, guru. Umalis si Darcy habang nakayuko. Kumislap ang mga mata ni Ethan sa tuwa.
Nakuha niya ang gusto niya nang hindi man lang humihingi. Parang pagbibigay ng tubig sa nauuhaw. Ang dali naman. Tinawag niya pabalik si Blood Infant at dahan-daang sinundan si Darcy, sa harap ng mga bulag na mata ng guro at disipulo. Pagkatapos ng 15 minutong pagliko-liko, natanong niya sa harap niya ang isang pagoda na 50 metro ang taas. Kung bibigyang pansin, makakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa paligid nito. Isang hanay. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at umatras. Ang hanay na ito ay kontrolado ng mga nakatira dito. Kung pipilitin niyang makapasok, maaakit niya ang mga eksperto sa paligid. Pero bakit wala itong array sa mapa? Para ba akong linlangan o hindi alam ng Iris Overseer? Sinusubukan ni Ethan na alamin ang dahilan ngunit wala siyang masyadong masabi. Iwinaksin niya ang ideya sa huli. Ang plano lang niya ay kunin ang body root at saka tumakbo. Bakit pa niya ito ibibigay sa kanya? Kaya naman binigyang pansin ni Ethan ang mga kilos ni Darcy habang sumisigaw siya ng buksan. Umatras ang enerhiya sa paligid ng tore. Pumasok si Darcy, kasunod si Ethan. Ang tore ay may 6 na palapag na naliliwanagan ng mga perla sa gabi. Sinuri ni Darcy ang mga kayamanan sa bawat palapag, mga pamamaraan ng paglilinang, mga sandatang espiritual, at mga kayamanang demonyo. Sa ika-6 na palapag, isang kahon na gawa sa kahoy ang nakapatong sa isang pedestal sa gitna ng silid. Maingat itong binuksan ni Darcy, at ibinunyag ang isang maitim na berdeng ugat na naglalabas ng bango, nakasisilaw sa liwanag ng buwan. Bang! Isinara ito ni Darcy at ngumiti, ayos ang lahat. Pagkatapos ay isang itim na figure ang sumulpot at tumama sa kanyang leeg, na siyang nagpatomba sa kanya. Hihihi! Dahil tagahanga mo talaga ako, palalayain na kita. Isang itim na tela ang nahulog, na nagpapakita ng pilit ng ngiti ni Ethan. Binuksan niya ang kahon at kinuha ang ugat. Pero nang mahawakan niya ito, napasigaw siya, "Sus Mariosep! Peke ito!" Natatarante si Ethan. Mukhang kapareho ito ng totoong bagay kaya hindi niya namalayan ang pagkakaiba hanggang sa mahawakan niya ito. Ang ugat ng body ay may mahalagang asensya, at kahit bilang isang ugat, ito ay buhay pa rin. Pero ang bagay na ito ay may parehong hitsura at vibe gaya ng tunay na bagay maliban sa wala itong sigla. Malinaw na isa itong panlaban sa mga magnanakaw. Nakapikit, nagsisimulang magduda si Ethan kung sangkot si Irene Queen dito. Pero ano ang punto ng pagpapanakaw niya ng peking bagay? Para lokohin ba ang Vicious Pill King? Inilagay niya ang ugat sa kahon at itinago sa kanyang singsing. Dahil peke ito, ibigay na lang niya ito kay Iris Overseer at tingnan ang reaksyon nito. Sino ang maglalakas loob na pasukin ang treasure pavilion ng Drifting Flowers edifice? Isang boses ng babae ang nagmula sa likuran niya. Ramdam niya ang kapangyarihan nito at alam niyang isa itong eksperto sa malalim na langit. Nakagawa siya ng lohikal na desisyon na tumalon sa bintana at tumakbo palayo. Pero hahayaan ba siyang umalis ng ganoon kadali ng isang eksperto sa Profound Heaven? Isang manipis na tela ang hamarang sa kanyang dinaraanan. Ang kagandahan at karikta ng babae ay nabigyang diin sa liwanag ng buwan na parang isang diwata. Hindi makita ni Ethan ang kabila ng kanyang belo, ngunit natigilan pa rin siya. Mga sumpa. Ang gusaling may mga bulaklak na inaanod ay puno ng kagandahan. Sayang naman ang sa inyo ay puro gamit lang ang hinahanap, hindi para magnakaw ng mga babae. Sinisingil si Ethan. Nataranta ang babae nang makitang papalapit sa kanya ang pangalawang patong ng Bone Tempering Cultivator. Para itong isang death wash. Sumanghal ang babae sa loob at tinapik ito gamit ang malamig na palad. Isang kakaibang ngiti ang pinakawalan ni Ethan nang akmang tatamaan na siya nito, at maglaho gamit ang mystifying phantom step. Sa sumunod na sandali, nasa likuran na niya ang babae at tumatakas. Hindi niya inaasahan ang ganoong husay mula rito at iyon ang ikinagulat niya. Ang kanyang mabagal na reaksyon ang nagbigay daan sa kanya upang makatakas na may kilometro 12 metro. Pero isa siyang eksperto sa malalim na langit at nagawa niyang mahabol ito. Nahawakan kanyang maputi at magandang kamay ang balikat nito habang lumilingon siya. Sa isang pagpisil, napahinto agad si Ethan. Hihihi, nahuli ka. Ngumisi si Ethan.
Sa halip na itakwil siya, hinawakan niya ang kamay nito at hindi binitawan. Kasabay nito, kumidlat nang bumukas ang kanyang mga pakpak. Ang mga lightning wings ay isang kayamanang demonyo para sa ika-6 na baitang at kahit ang ekspertong ito sa Profound Heaven ay ipapadala ito sa kanyang kapahamakan. Gumagamit si Ethan ng isang marumi at mabangis na panlilinlang, ngunit ito ang kanyang pinaghusayan. Nang maramdaman ang panganib, inilabas ng babae ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Inihagis ng malamig na Yuan Chi ang kamay ni Ethan. Binawi niya ang kanyang mga pakpak at sumigaw, "Sister Sandra." Labis na nagulat ang babae, "Huwag mong sabihing ikaw ay." Hindi inaasahan ni Ethan na matuklasan siya ng ganito kaga, ngunit pinili niyang gamitin ang pagkabigla upang maglaho sa kalaliman ng gabi. Naiwan si Sandra na nakatayo roon, naguguluhan pa rin. 109. Sa ilalim ng takip ng gabi, si Ethan ay gumalaw na parang isang cheetah sa isang uka na 50 milya palabas ng Drifting Flower City. Huminto siya sa isang clearing at sinuri ang yelo sa kanyang kamay. Huminga siya ng malalim para kumalma. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Sandra ng ganito kaga, at lalo na sa Drifting Flowers edifice. Lalo na't masasaktan siya ng pamilyar na yin energy na ito. Gayunpaman, ang engkwentrong ito ay nagdulot sa kanya ng kaunting ginhawa. Tumingin si Ethan habang may kakaibang ngiti. Dito magaganap ang kanyang pakikipagkita kay Iris Overseer. Ito rin ang ruta ng pagtakas na minarkahan sa mapa. Ibibigay niya rito ang ugat ng body. Ang hindi alam ni Iris Overseer ay hindi siya mag-isang darating, dala ang kanyang buntot. Isang puting malinis na figure ang lumutang sa isang sanga hindi kalayuan sa likuran ni Ethan sa ilalim ng dilim. Isang mahinang simoy ng hangin ang humahampas sa mga dahon at mariing nakinig si Ethan. Alam niyang nandito si Sandra. Kailan pa nagkaroon ng eksperto sa Profound Heaven na hindi kayang habulin ang isang taong kasing level niya ng cultivation? Siyempre, maaaring may kinalaman ang hindi niya paggamit ng lightning wings. Ang plano niya ay alamin ang tunay na layunin ni Iris Overseer at ang tunay na pagkakakilanlan ni Sandra. Sino ang mag-aakala kung makakahanap pa nga siya ng mga palatandaan tungkol sa tunay na ugat ng body? Bigla na lang siyang nabighani nang makilala niya si Sandra. Ang natitira na lang ay ang pagkikita ng dalawang eksperto sa malalim na langit at pagbubunyag ng kanilang mga sekreto. Nakangiting bamantong hininga si Ethan habang lumilingon sa paligid, "Dito dapat tayo magkikita, pero mukhang mahuhuli na ako." Dahil ayaw niya, dadalhin ko na lang. Paf! Umalangaw-ngaw ang banayad na tawanan kasunod ang isang malabughaw na figure na sumusunod sa mga puno. Ang kanyang malambot na mga mata ay tumitig kay Ethan ng may galit, "Young Master Song, hindi kita kailanman itinuring na isang taong walang pasensya, na hindi ka man lang makapaghintay ng 2 minuto. Kung kinuha mo ang kayamanang iyon, ang tanging mangyayari ay ang pagkawasak ng angkan ng Song. Alam ko yan, pero dapat mo ring malaman na ang item na ito ay sakit ng ulo para sa amin na mga third-rate clan. Habang tumatagal ito, mas magiging mapanganib ito. Hahaha, matalinong tao si Young Master Song. Kung gayon, pakibigay na lang sa akin." Ngumiti si Irene Queen habang humahakbang papalapit. Kinuha ni Ethan ang kahon at hinawakan ito sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng babae, handang intindihin ang bawat reaksyon niya. "Overseer, kailangan mong hawakan ito ng maingat, baka bumalik ito para kagatin ako. Kung babalik ito, ako ang bahala sa iyo." Hay, hindi ko alam na ganito pala kamatapang at kaingat ang Young Master Song. Humajejek si Irene Queen, pero kumislap ang mga mata niya nang buksan niya ang kahon. Napansin din ni Ethan. Oo, ito ang kayamanan ng Drifting Flowers Edifice Lord, Body Root. Masayang tumango si Iris Overseer, "Young Master Song, mahusay ang iyong ginawa." Tinaas ni Ethan ang isang kilay habang tinitigan siya ng malalim. Malinaw sa kanya na alam ni Irene Queen na peke ang bagay na ito, ngunit nagkunwari siyang hindi. Malinaw ang pakay niya, na nakawin nito ang peke at hindi ang tunay na body root. Lahat para linlangin si Vicious Pill King. Tulad ng naisip niya, isang matandang boses ang humajejek nang magsalita si Iris Overseer. Lumutang sa tabi niya si Vicious Pill King. "Sino ka?" Nagkunwaring gulat si Ethan at umatras ng isang hakbang.
Sumanghel si Sam at pinagmasdan si Ethan ng may paghamak, hihihi, bastos na punk, nilabanan mo ang disipulo ko. Nakalimutan mo na ba? Pero normal lang iyon dahil wala kang malay. Sinaktan mo ba ako? Nag-isip si Ethan at saka sumigaw, alam ko, noong binabatikos ko ng husto ang kupal na yan na si Fulton, may isang matandang ulila na sumugod sa akin. Ikaw ba yung anak ng pute? Kumislap ang mga mata ni Sam at nanginginig ang kanyang balbas sa galit. Sa buong Imperyong Titans, sino ba naman ang maglalakas loob na sampain siya? Pero baliwala iyon kumpara sa pagsasabing niloko niya ang isang bata. Siya ang numero 1 alchemist sa Pilking Hall, ang Vicious Pilking. Nang kumalat ang balita, palihim niyang inatake ang isang Bone Tempering Jr. at ang mukha nito ay itatapon sa putikan. Minadali niya itong ayusin, punk, para lang turuan ka ng leksyon. Humph, walang hiyang lalaking yan, aminin mong niloko mo ako. Ang tagal mo na pero nakipagsabuatan ka na sa akin ng disipulo mo simula pa lang. Humph, ganito pala kumilos si Pilking Hall. Ang lakas ay nagmumula sa dami. Pangungot siya ni Ethan, na parang nalulungkot sa kawalan ng katarungan sa lahat ng ito. Tumawa si Irene Queen, habang si Sam ay namumula na. Napakawalang hiya naman nitong punk na to. Kailan ba kami nagsabuatan ng disipulo ko laban sa kanya? Kapag nabunyag ito, magiging katatawanan lang siya ng imperyo. Karaniwang nangyayari ang pangungot siya ng mga disipulo ng 7 bahay sa ibang mga angkan. Ngunit kung sasali rin ang isang nakatatanda, at laban sa isang pangatlong uri ng angkan, ito ay magiging isang lubos na kahihiyan. Ang mas malala pa, wala pang sinuman sa 7 bahay ang gumawa nito. Matandang yan, bawasan mo ang galit mo. Ganito ang ugali niya, mabilis siyang magalit sa mga nakapaligid sa kanya. Huwag kang magalit. Payo ni Irene Queen kay Sam, ngunit sa huli, kinailangan niyang itago ang kanyang ngiti. Habang nakatitig sa kanya, lalong lumakas ang matinding galit ni Sam. Humph, bastos na punk, patay ka pa rin. Magsalita ka ng gusto mo. Nagngalit si Sam, pinunasan ng kanyang mga matang puno ng galit ang ngiti sa mukha ni Irene Queen, huwag kang tumawa at ilabas mo yan. Iniharap ni Irene Queen ang kahon at binuksan ito ni Vicious Pilking. Naningkit ang kanyang dalawang mata. Bang! Inihagis ni Sam ang kahon sa lupa, na siyang dahilan ng pagdurog sa ugat ng body sa loob. Napasigaw si Irene Queen sa gulat, Elder yan, bakit? Peke yan. Hindi yan body root. Malamig na tinitigan siya ni Sam. Napaigtad si Irene Queen, nagulat ang mukha, peke. Paano? Ang body root na ito ay palaging pinoprotektahan sa Treasure Pavilion. Malapit na siyang lumabas mula sa pag-iisa kaya wala itong saysay. Maliban na lang kung pinaghihinala ni Irene Queen si Ethan, habang papalapit na may balak pumatay, Young Master Song, akala ko alam mo kung kailan dapat umatras kahit hindi ka yung tipo ng lalaking gumagawa niyan. Hindi kita kailanman itinuring na isang taong nagpapalitan ng gamit. Pinagdududahan mo ba ako? Nagpakita ng takot si Ethan habang tumatakas, handang ibuka ang kanyang mga pakpak. Nakuha na niya ngayon ang gusto niya at nabunyag ang pukanan nito. Siya, isang babaeng may kapangyarihan, ay hindi niya ito ginawa at ginamit siya, isang matigas ang ulong tagapagtatanim ng bone tempering, para maibelang niya ang siri sa kanya. Kahit naloko man si Sam ng peking body root o hindi, isisi pa rin niya ito sa kanya. Sisisihin siya ni Sam sa maling pagpili niya ng mga lalaki at hindi na niya ito sasabihan na muling sumama sa body root. Maliligtas ang ugat ng body at magiging malaya siya mula sa pamimilit ni Sam, at lahat ng ito ay sa mababang halaga ng anak ng isang ikatlong uri ng angkan. Hindi ba't panalo ang lahat sa sitwasyong ito? Sumanghel si Ethan sa loob habang humihigpit ang kanyang kamao. Sayang naman at ang nasa harap niya ay hindi lang basta bone tempering cultivator, kundi isa sa mga pumatay kay Ricky, ang kakaibang Ethan. Hindi magtatagal. Sasali si Sandra at mapapatay niya ang pares na ito. Ano ang unang tagapangasiwa ng Drifting Flowers Edifice, ano ang Vicious Pilking? Sila ay isa lamang babae at isang walang gulugad na ibon na humihigop ng lason. Hindi magiging madali ang pagpatay sa kanila, pero hindi rin naman ito magiging mahirap. Kumislap ang mga mata ni Ethan sa uhaw sa dugo habang dinilaan niya ang kanyang mga labi sa pananabik.
Para siyang isang hari ng demonyo na handang makipagpatayan. Pero pagkatapos, may nangyari. Si Irene Queen na papalapit na, ay tumigil sa kanyang paglalakad at inihampas ang isang asul na palad sa dibdib ni Sam. Bang! Sa gitna ng malakas na pagsabog, may mga tunog pa nga ng pagkabasag ng mga buto. Si Sam ay tumilapo na parang isang manika sa hangin habang dumudura ng dugo. Kaya mo ba akong traidorin? Gumapang na tumayo si Sam at itinuro siya ng may galit at puot. Natula si Ethan habang pinagmamasdan siya, habang nakakuyom ang mga kamao. Ano? Hindi ba gusto ni Iris Overseer na ako ang madapa? Nalito si Ethan ng unang beses na mali ang kanyang pagtatasa. Bumantong hininga siya, ang puso ng isang babae ay parang karagatan, hindi maarok ang lalim. Ang hula niya ang pinakamakabubuti para sa kanya. Ngunit ang pagtataksil niya ay hindi lamang magdudulot ng paghihirap sa magkabilang panig, kundi maaari pa itong humantong sa kanilang magkasamang pagkamatay. Humph, Irene Queen, huwag mong kalimutan, ang buhay mo ay nasa mga kamay ko. Gusto mo na bang mamatay? Pinunasan ni Vicious Pilking ang dugo sa kanyang bibig habang nabubuo ang mga kristal na yelo sa kanyang dibdib. Itinaas ni Irene Queen ang kanyang ulo, ang kanyang isipan ay determinado. Sam, ayusin mo ito. Ako ang unang tagapangasiwa ng Drifting Flowers Edifices, si Iris Overseer Irene Queen. Hindi ko hahayaang sirain mo ang Drifting Flowers Edifice kahit pa kailangan kong pagbayaran ito ng aking buhay. Natigilan si Ethan. Karaniwang kalmado at kalmado si Iris Overseer. Ang magandang overseer ay hindi rin gumagamit ng magaspang na pananalita kahit laban sa isang kalaban na kinasusuklaman niya. Sa hindi malamang dahilan, nagsimula siyang makaramdam ng matinding paggalang para sa kanya. 110. Pinanood ni Vicious Pilking ang mapagmataas na Iris Overseer ng may mapanuring mga mata, ang bangis ay lumalabas sa kanyang boses. Humph, akala ba ng isang babaeng kaya niya akong patayin? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Direktang tinanggap ng puso mo ang Cold Jade Palm ko at siguradong nagyayelo ang mga meridian mo ngayon. Wala ka paraan para magamit ang Rainbow Cloud Palm. Kumislap ang mga mata ni Irene Queen sa tuwa at pagmamalaki. Sam, matagal mo nang inaasahan ito. Maaaring mamatay ako sa lason mo pero hindi ko ito pagsisisihan. Sumugod si Irene Queen kay Sam, ang palad nito ay kumikinang na asul habang tinutukan ang dibdib nito. Huminga ng malalim si Sam at natigilan ng kinailangan niyang dumura ng mas maraming dugo. Tulad ng sinabi ni Irene Queen, nahadlangan ang daloy ng kanyang Yuan Chi. Gayunpaman, wala siyang nakitang dahilan para matakot. Nanginig ang kanyang berdeng balbas habang gumagawa siya ng isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Hindi man lang siya naabutan ni Irene Queen nang magsimula itong manginig at samuka ng itim na dugo. Napakalakas ng itim na dugo kaya kinain nito ang lupa nang lumapag ito. Umugoy-ugoy ang tagapangasiwa ni Iris at saka natamba. Hindi maintindihan ni Irene Queen ang nangyayari. Hihihi, babae, hindi mo ba kilala kung sino ako? Sa tingin mo ba ay ganoon mo ako kadaling atakihin? Sumanghel si Sam, tingnan mo ang kamay mo. Inilapit ni Irene Queen ang nanginginig niyang kamay sa kanyang mga mata at natuklasang mula puti ay naging lila na ito. Hahaha, ako si Vicious Pilking. Bawat pulgada ko ay nababalot ng mapaminsalang lason. Sa tingin mo ba ang Rainbow Cloud Palm lang ang tanging bagay na ginagamit ko para kalabanan ang isa pang eksperto sa Profound Heaven na katulad mo? Tumawa si Sam sa langit, ang matatalim niyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay. Humph, walang matatakot sa akin kung ganoon nga. Hihi, ang tanga-tanga mo, ang tanga-tanga mo. Papatayin kita at aalisin ko ang mga problema sa hinaharap. Sa kabila ng sugat, ang kanyang palad ay may sapat na kapangyarihan upang wakasan ang buhay ng isang eksperto sa Profound Heaven. Lubhang nawala ng pag-asa si Irene Queen, ngumunguya ng labi sa puot at pagsisisi. Pinanood ito ni Ethan ng may mapanuring tingin. Hindi siya sumama dahil alam niyang iisa lang ang makakapagligtas sa Iris Overseer. At totoo nga, isang puting figure ang lumipad sa harap ng Vicious Pilking at sumugod. Nakasimangot, itinoon ng Vicious Pilking ang kanyang atake patungo sa puting kamay ng bagong dating. Bang!
Kasabay ng isang malakas na pagsabog na nakakabingi sa tainga, natisod si Vicious Pilking ng 10 talampakan at dumura ng dugo. Ang kanyang kamay ay nababalot ng yelo. Lumapag ang puting figure sa tabi ni Iris Overseer, ang kanyang kilos ay puno ng kapangyarihan at humihingi ng respeto mula sa sinumang maglalakas loob na tumingin sa kanya. Ate Sandra, bakit ka nandito? Kinailangan pa ring magpanggap ni Ethan na alam niyang nagtatago ito sa malapit, lagi ka bang nasa likuran ko? Humph, nagnakaw ka ba sa Drifting Flowers edifice at akala mo hindi kita maaabutan? Tinitigan ni Sandra si Ethan. Nagulat si Ethan habang nagkukunwaring sumigaw, ano? Sister Sandra, taga Drifting Flowers edifice ka ba? Sinong overseer ka kung ganoon? Tumingin si Ethan sa ibang lugar maliban sa kanya, parang isang batang alam na may mali siyang nagawa. Subukan niyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan habang itinuturo si Irene Queen, Sister Sandra, hindi ko kasalanan, napilitan ako. Siya iyon, siya ang traidor mo. Siya ang dapat sisihin, hindi ako. Umiling si Sandra at hinawakan ang noo sa galit, buwisit ka, ang lakas ng loob mong sabihin yan kung wala kang lakas ng loob na panagutan ang sarili mo. Dapat parusahan ka. Pagkatapos ay yumuko siya kay Irene Queen para tingnan ang kanyang mga sugat. Sira na. Sira na. Hirap na itinaas ni Irene Queen ang kanyang mabigat na ulo habang tumutulo ang kanyang mga luha, patawarin mo ako, pinagtaksilan ko ang Drifting Flowers edifice. Bang! Binasag ni Vicious Pilking ang yelo sa kanyang kamay at tinitigan si Sandra, proof rank martial art, arcane moon art. Hahaha, Drifting Flowers edifice Lord, Clara, sa wakas ay nagpakita ka na. Kumusta na ang iyong sugat, tanong ko. Gusto mo bang pawiin ko ang iyong sakit? Ano? Sister Sandra, ikaw si Lord of the Drifting Flowers edifice, Clara. Tahimik na pinagmasdan ni Ethan ang magandang figure nito. Hindi siya nagkukunwari sa pagkakataong ito. Ang babaeng salot na nakilala niya sa mga slum ay si Lord of the Drifting Flowers edifice pala. Anong ginagawa niya roon? Dahil hindi niya moari kung ano ang dapat sabihin, isinantabi niya ang tanong na ito. Ang lalong ikinagalit ni Ethan ay ang tawag kay Clara Chu bilang numero 1 kagandahan sa imperyo. At nasaksihan niya nga ang mukha nito minsan. Sino kaya ang may ganoong kagandang katangian kung hindi si Clara? Hindi niya kailanman kinwestiyon ang pagkakakilanlan nito, na nagpaduda sa kanya kung may sira ba ang utak niya para maging ganito katanga. Pero kailan ako naging ganito katanga? Noong nakita ko ang mukha ni Sandra. Bamantong hininga si Ethan, kahit ngayon ay nakaramdam siya ng ginhawa ng maalala ang imaheng iyon. Hindi ko akalain na ang isang babae ay maaaring magkaroon ng ganitong alindog. Hindi kailanman maiisip ng dating lalaki na posible ito. Hindi pinansin ni Clara ang kanilang mga titig, pinagmasdan ng sugat ni Irene Queen at isang bote ang lumitaw sa kanyang kamay. Binuksan niya ito at ang bango ay nagpakulay sa mga mata ng dalawang tao sa kasakiman. Body Jade Sap. Nakatatanda kong kapatid, alam ko kung gaano mo kamahal ang Drifting Flowers edifice. Patawarin mo ako, nabigo ako bilang isang Panginoon at pinahirapan kita. Bahagyang inalis ni Clara ang asul na belo at hinayaang bumagsak ang isang patak sa bibig ni Irene Queen. Ang katawan ni Irene Queen ay nagsimulang magningning sa berdeng kulay, na puno ng walang katapusang sigla. Maging ang damo sa ilalim niya ay nagsimulang tumubo ng walang tigil. Umurong na rin ang lason sa kamay niya at hindi nagtagal ay bumalik na rin ang puti nito. Lumunok ng malalim ang sakam na sina Sam at Ethan, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bote. Ito ang pangalawang beses na nakita niya ang epekto ng Body Jade Sap at ang walang katapusang sigla nito ay nag-iwan sa kanya ng pagkamangha. Hindi. Nasira ang isa pang patak. Nagdalamhati si Ethan, pinag-iisipan kung aagawin ba niya ang bote o hindi. Nasa isip din ito ni Sam. Hihihi, ang Body Jade Sap ay isang maalamat na lunas. Napaka-mistiko. Dinilaan ni Vicious Pilking ang kanyang mga labi, Lord Chu, paano kung makipagkasundo tayo? Malapit nang mamatay ang babaeng iyon at ang Drifting Flowers edifice ay guguho ng wala ka. Ibigay mo sa akin ang body root at ibibigay ko sa iyo ang antidote ng Rainbow Cloud Palm. Titiyakin nito ang kaligtasan ng iyong Drifting Flowers edifice. Humph!
Ang body root ang pundasyon ng Drifting Flowers Edifice. Kung wala ito, magugulo ang Pilking Hall at mawawala ng lugar ang Drifting Flowers Edifice sa 7 bahay. Maituturing mo ba akong 3 taong gulang, Sam? Ang mga mata ni Clara ay may matinding puot at ang paghihiganti ni Lola. Hahaha, makitid ang isip ng mga matandang iyon. Tama ang ginawa nila. Lord Chu, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong ulitin ang parehong pagkakamali. Natatawang sabi ni Vicious Pilking. Hinigpitin ni Clara ang kanyang mga kamao. Napabuntong hininga si Iris Overseer ng ilang beses at mahinang bumangon. Ang kanyang maputlang mukha ay nakatitig kay Sam, Ching-cheng, nasugatan ko siya at ngayon ay hindi na siya makakagamit ng malalim na ranggong martial art. Sama-sama, matatapos natin ang lalaking ito. Pero ate, paano naman ang mga Nalasan na tagapangasiwa? Sinalubong ng sakit ang kanyang tingin ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang kanyang focus. Sinabi ni Iris Overseer, ang lahat ay para sa kinabukasan ng Drifting Flowers Edifice, kahit na ang pagkamatay ng lahat ng Overseer. Ching-cheng, salakayin mo. Hindi pa rin umiimik si Clara habang sumisigaw si Irene Queen, Ching-cheng, hindi na natin kailanman mapapapatay ang matandang asong ito. Hindi na tayo makakaganti para kay Lola. Nagising si Clara at lalong nanlamig ang kanyang mga mata. Ken, tumabi ka. Lumabas ang mapait na boses ni Clara. Maamong umalis si Ethan sa kanilang daan. Pinagmamasdanan niya ngayon ang ingay at hinihintay ang perpektong sandali para sumugod. Wala ni isa sa kanila ang nagbabantay laban sa second layer bone tempering cultivator. Hihihi. Lumaban, lumaban. Mamatay kayong lahat at hayaan ninyong ang sa inyo ang tunay na umani ng gantimpala. Ngumisi si Ethan ng pilit. Nakapikit, pinagmasdan ni Vicious Pilking ang determinasyon ng dalawa at ang kanyang kamay ay nakapatong sa gourd sa kanyang baywang, Lord Chu, pag-isipan mong mabuti. Huwag mong pagsisihan sa huli. Humph, pagsisisihan ko ito habang buhay kung hindi kita papatayin ngayon. Sumanghel si Clara habang siya at si Iris Overseer ay sumugod patungo kay Sam. Sa laban na ito, si Sam, na hindi marunong gumamit ng malalim na ranggong martial art, ay nasa kawalan. Pero hindi siya nagpapanik, namumuti ang mga buko-buko niya habang mahigpit na nakahawak sa kanyang upo. Bang! Isang biglaang kidlat ang tumama, na nagpahinto sa dalawang babae. Kumunat ang noo ni Vicious Pilking nang ilingon niya ang bagong dating. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.